Guys, ang kwento natin ngayon ay patungkol sa templo ng Diyos. Sino ba ang templo ng Diyos? Tara ating pakinggan. Ano ang pananahan ng banal na espiritu? Ang pananahan ng banal na espiritu ay ang gawain ng Diyos kung kailan permanenteng tumitira ang banal na espiritu sa katawan ng mga sumasampalataya kay Heso Kristo. Sa lumang tipan, pumapasok at umaalis ang banal na espiritu sa mga sumasampalataya upang magbigay sa kanila ng kakayahan sa paglilingkod ngunit hindi permanenteng nananatili sa kanila, tingnan ang Hukom 15:14. Unang Kronika Kapitulo 12 versikulo 18, Awit Kapitulo 51 versikulo 11, Ezekiel Kapitulo 11 versikulo 5. Ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang bagong papel ng gagampanan ng Espiritu ng Katotohanan sa kanilang mga buhay, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng Katotohanan, na hindi matatanggap ng sanglibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo, at sa inyo, Juan Kapitulo 14 versikulo 17. Isinulat ni Apostol Pablo, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? At hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos, unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 19 hanggang 20. Sinasabi sa mga talatang ito na ang mga mananampalataya ay tinitirahan ng ikatlong persona ng Trinidad. Sa oras na tunay na nagsisi at binuhay ng Espiritu Santo ang espiritu ng isang tao, ibinibigay ng banal na espiritu ang buhay ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, na mismong kalikasan ng Diyos, Tito Kapitulo 3 versikulo 5. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 versikulo 4, at ang banal na espiritu ay tumitira sa kanya. Ang katotohanan na inihalin tulad ang katawan ng mananampalataya sa isang templo kung saan tumitira ang banal na espiritu ay makatutulong sa atin upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pananahan ng banal na espiritu. Ang salitang templo ay ginagamit upang ilarawan ang dakong kabanal-banalan, ang pinakasagradong lugar sa loob ng tabernakulo. Doon, nagpapakita ang presensya ng Diyos sa anyo ng isang ulap at kinakatagpo ang punong saserdote na pumapasok minsan isang taon sa loob ng dakong kabanal-banalan. Sa araw ng katubusan, nagdadala ang punong saserdote ng dugo ng isang pinatay na hayop at iwiniwisik iyon sa takip ng kaban ng tipan. Sa espesyal na araw na ito, pansamantalang ipinagkakalob ng Diyos ang kapatawaran sa mga saserdote at sa kanyang bayan. Sa kasalukuyan, wala na ang templo ng mga Hudyo sa Jerusalem at tumigil na ang paghahandog ng dugo ng mga hayop. Ang mga mananampalataya ni Kristo ang naging dakong kabanal-banalan ng Diyos na pinananahanan ng banal na espiritu bilang mga mananampalatayang pinabanal, at pinatawad sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo, Efeso Kapitulo 1 versikulo 7. Ang mga mananampalataya ang naging tahanan ng banal na espiritu ng Diyos. Sa katotohanan, sinasabi din ng kasulatan na ang mga mananampalataya ay espiritual na pinananahanan ni Kristo, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 27, at ng Diyos Ama, unang Juan Kapitulo 4 versikulo 15, ang bawat miyembro ng Trinidad ay kasama sa pananahan ng banal na espiritu sa mga mananampalataya. Ang pananahan ng banal na espiritu sa mga mananampalataya ay nagbubunga ng panghabang buhay na pagbabago sa kanilang buhay. Ang nananahang espiritu ay dumarating sa isang kaluluwa at espiritong patay sa kasalanan at binibigyang buhay ang kanyang kaluluwa at espiritu, Tito Kapitulo 3 versikulo 5. Ito ang tinutukoy ni Jesus na kapanganakang muli sa espiritu sa Juan Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 8. Ang nananahang espiritu ang kumukumpirma sa mga mananampalataya sa Panginoon na sila ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, Roma Kapitulo 8 versikulo 15 hanggang 17. Ang nananahang espiritu ang nagpapidyang miyembro sa bagong mananampalataya sa pangkalahatang iglesia. Ito ang tinutukoy na bautismo sa espiritu ayon sa unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 13. Ang nananahang espiritu ang nagbibigay ng mga espiritual na mga kaloob sa mga mananampalataya, mga kakayahang bigay ng Diyos para sa paglilingkod,
upang patatagin at pabonelan ang iglesia at epektibong makapaglingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 12 versikulo 11. Ang nananahang espiritu ang tumutulong sa mga mananampalataya upang maunawaan at maisapamuhay ang katotohanan ng salita ng Diyos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 12. Ang nananahang espiritu ang nagpapayabong sa buhay panalangin ng mga mananampalataya at siya ang lumuluhog sa Diyos para sa kanila sa kanilang pananalangin. Roma Kapitulo 8 versikulo 26 hanggang 27. Ang nananahang espiritu ang nagbibigay sa mga mananampalataya ng kakayahan na ipaubaya kay Kristo ang kanilang buhay at gawin ang kanyang kalooban. Galatia Kapitulo 5 versikulo 16. Ang banal na espiritu ang nangunguna sa mga mananampalataya sa daan ng katwiran. Roma Kapitulo 8 versikulo 14. Ang nananahang espiritu ang nag-ibigay ng katibayan ng isang bagong buhay sa pamamagitan ng mga bunga ng espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Galatia Kapitulo 5 versikulo 22 hanggang 23. Ang nananahang espiritu ay napipighati sa tuwing magkakasala ang mga mananampalataya. Efeso Kapitulo 4 versikulo 30, at inuusig niya ang mga mananampalataya upang ipahayag nila ang kanilang kasalanan sa Panginoon at upang ibalik ang nasirang relasyon. Unang Juan Kapitulo 1 versikulo 9. Ang nananahang espiritu ang tatak ng mga mananampalataya hanggang sa araw ng katubusan upang garantyahan sa buhay na ito ang kanilang pagsama sa presensya ng Panginoon. Efeso Kapitulo 1 versikulo 13 hanggang 14. Nang tanggapin ka ng Diyos bilang kanyang anak, Roma Kapitulo 10 versikulo 9 hanggang 13, noong magsisi ka sa iyong mga kasalanan at sumampalataya kay Kristo, tumira ang banal na espiritu sa iyong puso, at binigyan kanya ng isang bagong isang buhay na puno ng pag-ibig, pakikipagrelasyon at paglilingkod sa Panginoon. Guys, pa-support naman aking Celso Llorente YouTube channel at pa-like, share and subscribe. Maraming salamat po. God bless you all.